Minupuri kita.
isa sa atin. At patuloy lang yung ating gawain ng ating live streaming dahil continuous yung ating ECQ at patuloy tayo magpalain ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, no? At sa mga ganitong mga bagay at nais kong bumasa ng isang talata dito sa salita ng Diyos para sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon dito sa aklat ng Mateo chapter 13. Sabi dito, sinaysay niya sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Tatapwat samantalang nangatutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at nagasik naman ang panirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Sa 26, sa tapwat ng sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga panirang damo, at ang mga alipin ng puno ng sambayanan ay nasiparoon at nangagsapi sa kanya, Ginoo, hindi baga nagasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga panirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y mga karoon, magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Tatapwat sinabi niya, huwag baka sa pagtitipon ninyo ng mga panirang damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mag-aani, tipunin muna ninyo ang mga panirang damo at inyong bibigkisin upang sunugin. Tatapwat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. So, hallelujah. So, yan ang mga salita ng ating Panginoong Kristo at ang ating pamagat sa umagang ito ay the harvest time. At tayo po muna ay manalangin para sa paggabay ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga salita. Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito sa isang pribilehiyo na minsan pa kami ay magkatipon, hindi lamang Panginoong Diyos, bagamat hindi sa pisikal, Panginoong Diyos. Ngunit Lord, ay merong isang invisible union na nagaganap, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Na bagamat kami ay wala po sa pisikal na pagtitipon, ngunit Panginoon, ngayong umaga sa iyong salita, ay kami ay nagsasama-sama at Panginoon, sama-samang ipag-fellowship, Panginoong Diyos, umagang ito by the Spirit and truth, Panginoong Diyos. Kaya nga po, Ama, sa umagang ito, sa mga kapatid namin, na Panginoon, sumusubaybay ng Panginoong gawain ito ngayong umaga, sa mga kapatiran na sa kanilang mga tahanan na patuloy na nakikiisa, Panginoong Diyos, sa fellowship na iniatang mo po sa amin sa balikat sa iglesyang ito, at pagpalain mo, Panginoon, sila at ang kanilang buong pamilya, Panginoong Diyos, sama sila naroon. At Lord, at sa bawat isa sa mga salitang aming binasa ay aming pong ipinagkakatiwala sa iyong kamay. Tulungan mo kami at samahan mo kami, Panginoong Diyos, na patuloy na maunawaan ang iyong mga salita sa umagang ito, na ito po ang aming magsisilbing pagkain, Lord, sa araw na ito. At Lord, alam namin na ito ay magiging sapat, Lord, at sa aming pamumuhay sa panahong ito, Panginoong Diyos, na patuloy mo kaming bigyan ng mata, ng understanding sa iyong mga salita, Panginoong Diyos, upang aming makita ang mga bagay, Lord, sa nangyayari sa aming paligid, Panginoon, through your word, Panginoong Diyos. Kaya, Ama, sa umagang ito ay hanggang matapos po, Panginoon, ay sa iyo po namin pinagkakatiwala. At ganoon din, Lord, sa ibang mga gawain, meron din pong Panginoong Diyos, service ngayong umaga. Pagpalaan mo po ang bawat mga ministro, mga manggagawa, Panginoon, na patuloy na tumahayo sa kanilang tungkulin
sa kanilang gampanin, Panginoong Diyos, upang ang bawat mga local church na niyatang mo po sa ngayon kanilang mga balikat, Panginoong Diyos, ay mapahamalaan at Panginoon, patuloy Panginoon, mabigyan ng isang Panginoon sapat na pagkain, Panginoong Diyos, upang Lord, ang bawat isa ay patuloy na lumakas ang aming mga pananampalataya, Panginoong Diyos. At Panginoon, salamat po Ama, sa iyo namin pinagkakatiwala ang bagay nito sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen at Amen. So, okay. So, dito, mga kapatid, sa ating nabasa ay ang ating Panginoong Kristo ay nangusap ng isang kalinhaga sa mga tao, at alam natin sa salita ng Diyos, kapag ang ating Panginoong Kristo ay nangungusap sa harapan ng maraming tao, ay gumagamit siya ng mga kalinhagang mga pangungusap, mga kapatid, sa pamagitan ng kalinhaga. At base dito sa ating nabasa, ang sabi rito ay kanyang sinaysay niya sa kanilang ibang kalinhaga na sinasabi ang kaharian ng langit, ay tulad sa isang taong nagasik na mabuting binhi sa isang bukid. Nagtatapos samantalang nangatulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at nagasik naman ang mga panirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Natapat na sumibol ang usbong at namunga, lumitongay ang mga panirang damo. So yun ang sabi, mga kapatid, At yun ang tuloy-tuloy na binasa natin hanggang 30. At dito, kung mababasa natin sa salita ng ating Panginoon, ay sabi dito, kung ito ay tatalon ko dito sa 34, okay, sa 36, sabi na magkagayon ay iniwan niya ang mga karamihan na pumasok sa bahay, at sa kanya'y nagsilapit ang kanyang mga alagad nang sipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinhaga tungkol sa panirang damo. So, ang Panginoon Kristo, nung siya'y nangungusap, ay sa pamagitan kapag maraming tao, dahil hindi inihahayag ng Diyos ang kanyang mga salita sa lahat ng tao, kundi kapag ang Panginoon Kristo ay nangungusap sa kanyang panahon ay sa pamagitan ng mga parabol o kalinhaga, mga kapatid. Pero nung ating Panginoon Kristo ay pumasok sa bahay at sumunod ang mga alagad, ay sinabi nila sa ating Panginoong Kristo, ay ipaliwanag mo sa amin ang talinhaga tungkol sa panirang damo. Sabi niya sa talinhaga, sa panirang damo sa bukid. So, sabi nito, mga kapatid, kaya ang ating pamagat ay ito ay the harvest time. Ito ang panahon ng harvest time. So, makita natin, mga kapatid, sabi dito, sa paliwanag, mga kapatid, pinaliwanag dito, babasahin ko na lang sa aking Biblia. Sabi, nang magkagayon ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay, at sa kanya nagsilapit ang kanyang mga alagad na sipagsabi, paliwanag mo sa amin ang kalinhaga tungkol sa mga panirang damo sa bukid. Sa 37, at siya sumagot at nagsabi, sabi sa mga alagad na pinaliwanag, ang naghahasik ng mabuting binhi ay anak ng tao. At ang bukid na tinutukoy ay ang sanlibutan. At ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga panirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang diablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. So, ibig sabihin, yung harvest time, meaning ay end of the world, At ang mga mag-aani ay ang mga anghel. So, ito, pinaliwanag ito ng ating Panginoon Kristo, sa kanyang pangungusap, pinaliwanag niya yung kalinhaga, kasi ang Panginoon kapag nangusap ay by earthly story, but meron itong heavenly meaning, mga kapatid. So, nagkwento siya sa isang bukid, na mayroong isang bukid at mayroong isang magsasaka, nagtanim ng mabuting binhi, at pagkatapos ay dumating yung kaaway, at nagtanim din siya sa isang bukid, sa pagitan ng panirang damo. At parehas silang tumubo, at sinabi ng mga
ng mga manggagawa, Panginoon, di po ba ang itinanim ninyong mabuting ang sa bukid ay ang mabuting binhi? Sabi niya, saan kaya nanggaling ang panirang damo? At ang sabi ng mga tao, mga manggagawa, ay ibig mong baga na kami ay pumunta doon sa bukid at bunutin namin yung mga panirang damo. Pero sabi ng Panginoon, doon sa talinghaga, ay huwag ninyong bunutin. No? Kasi sa oras na inyong bunutin, baka madamay pati yung mabuting binhi. Kaya sabi, hayaan lang natin sila na magpatuloy sila tumubo parehas. Na yung mabuting binhi at ang panirang damo ay parehas itong tumubo, no? At lumago. At sabi, hintayin natin sa araw ng pag-aani. No? Sabi niya, sa panahon ng pag-aani ay titipunin niya ang mga panirang damo, no? At inyong bibigisin upang sunugin. Datapwat, tipunin ninyo ang mga tigo sa aking bangan. So, yun ang sabi mga kapatid. Okay. So, sabi dito, sa Genesis chapter 1, verse 11 hanggang 12, at sinabi ng Diyos, so ito yung kanyang law of reproduction, no? Ang Diyos ay may batas siya, no, sa law of reproduction. At ang sabi niya, sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy, nataglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkaroon at nagkagayon, at ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim. At ang punong kahoy na namumunga, nataglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy, at nakita ng Diyos na mabuti. So, merong batas ang Diyos, mga kapatid. Sabi niya, kung ano ang puno, ay yun ang kanyang maging bunga. No? At ang sabi ng Matthew, makikilala mo ang isang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. No? Kung makikita mo kung siya ay anong klaseng puno, kung ano ang klaseng puno siya, kundi sa tingnan mo yung kanyang bunga, mga kapatid. So ito ang tinatawag natin, ang Diyos sa Genesis pa lang ay nagsalita na siya, kaya dito sa Book of Matthew, hindi maaari po yung bunutin, mga kapatid. No, kasi sabi dito ay ang Diyos ay may batas ng law of production. Na sabi niya sa Genesis ay ang Genesis ay the beginning of the book, no? Ang pasimula. At ang sabi dito ay sabi ng mga tao sa Matthew, Panginoon, bubunutin pa namin ang mga panirang damo, no? Ang tinanim ng kahoy. Pero sabi niya, hayaan niyo. Kasi merong batas na ginawa ang Diyos, mga kapatid, no? Sa bawat sabihin, sa bawat binhi, sa bawat klaseng punong kahoy, may karapatan silang mabuhay. No, meron silang karapatang mabuhay, no, kasi ang Genesis ay the beginning. Ibig sabihin, the beginning is ito ay ang panahon ng pasimula, ito ang panahon ng pagtatanim, mga kapatid, yung beginning yung Genesis. Ibig sabihin, ito ang batas ng Diyos, no, sabi niya, the law of production ng Diyos, na kung ano ang bunga, kung ano ang puno, no, sinibulan ang lupa ng damo, pananim ng kakabini upa, sabi niya, at punong kahoy na mumunga ayon sa pagkakataglay niya. Kumbaga, at ang batas ng Diyos, kung ano ang kanyang puno, no, yun ang kanyang bunga, mga kapatid. Makikilala mo ang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. So, hallelujah. So, yung tawag natin dyan ay law of reproduction ng Diyos, mga kapatid. So, sabihin sa Genesis ay ang Diyos ay nagbigay na ng batas, no, pagdating sa law of reproduction. So, kaya dito pagdating sa Book of Matthew, kahit sila ay may dalawang klaseng binhi, nasa isang pagitan ng isang bukid, no? Nasa isang bukid ay pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang mga bagay nito kasi meron siyang salitang binitawan doon sa salita ng Book of Genesis, mga kapatid. Okay. So alam natin, spoken word is the original seed, no? Ang original na binhi ay ang salita ng Diyos, mga kapatid. No, in the beginning was the Word, no? And the Word was with God, and the Word was with God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Sabi dito, ano ang original seed? Ang salita ng Diyos ay tinawag itong binhi, no? Na pinagmula ng lahat ng bagay, mga kapatid. No, ito ay spoken word is the original seed. Alam natin, ang spoken word ay walang iba kundi si Christ, mga kapatid. No, sabi niya sa verse 3, and all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. No, sabi niya doon sa Genesis ay
ang Diyos o ang salita, ang nagsalita at nagkaroon ng mga bagay without word, mga kapatid. You see, when you word, the spoken word, no? Siya yung spoken word is the original seed at ang lahat ng bagay ay nagkaroon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mga kapatid, no? Hallelujah. Okay, dito sa message na spoken word is the original seed. Sabi niyo, now this word of God is eternal. So, salita ng Diyos eternal. Kaya sabi niya sa Genesis chapter 1, sa unang araw, sabi niya, nilikha niya, lumikha siya sa unang araw, at sabi niya, nang matapos niya likhain ng unang araw, sabi niya, ay mabuti. Sabihin, eternal, sabihin, perfect, mga kapatid, no? Pangalawang araw, sinabi niya, nung lumikha siya, sabi pagkatapos sa pangalawang araw, sabi ng Diyos ay, nung nilikha niya pangalawang araw, sabi niya ay mabuti. No? At sa pangatlo, ganun din hanggang sa pang-anim, nung likhain ng tao ang Diyos sa tao, at sinabi niya ay mabuti, sabi niya mga kapatid. Sabihin ay mabuti, ito ay nasa perfect condition. No? Sila dahil itong sinilita ng Diyos, mga kapatid. No, yan ang pagkakaayos, no, yan ang ganyang pagkakadesenyo ng bawat nilikha ng Diyos, mga kapatid. Sabi niya, now this word of God is eternal. God being infinite, no? Sabi niya, cannot speak one thing and then later on change it to something else. Sabi niya, ang Diyos kapag nagsalita, hindi ito nababago, no? At pagkatapos, sinabi niya ngayon, pagkatapos mamaya, iba na naman yung sasabihin niya. So, ang Panginoon kapag nagsalita ay eternal na yun. Mga kapatid, sabi niya, okay, sabi niya, to a better decision, because every decision of God is perfect. Sa bawat din decision ng Diyos, sa bawat plano ng Diyos, mga kapatid, ito ay sakdal. He cannot, sabi niya, once His word is once spoken, no, it can never die. Sa bawat salitang sinabi ng Panginoon ay ito ay piligtas, sabi niya, hindi ito maaaring mamatay. It lives on, sabi niya, on, and can never die because it is God, mga kapatid. His word can no more die than He can die. So, hallelujah. So, sabihin, kung ang bawat paglikha ng Diyos sa lahat ng unang pasimula hanggang sa pang-anim ay kung yun ay nagpapatuloy, no, hanggang ngayon sa panahong ito ay marahil siguro ay napakaganda, no, ng buhay ng tao, mga kapatid. Kasi ang tao ay bagamat siya ay nasa perfect condition at magiging eternal lamang si Adan kung hinipo niya sana ang punong kahoy ng buhay. No? Si Adan ay nasa perfect condition, mga kapatid. No? Kung hinipo niya ang punong kahoy ng buhay, ay sana siya ay ngayon ay nasa buhay na walang hanggan na, wala nang kamatayan. Kaya lang nauna niyang hipuin ang tinatawag natin tree of knowledge, good and evil. No? Yun na nangyari, mga kapatid. Kaya ang lahat ng bagay nang pinagkatiwala ng Diyos sa kanya ang lahat ng kapamahala sa ibabaw ng lupa at ibinigay sa ilalim ng kamay ni Adan, no? At si Adan ay nahulog. Doon siya nawala sa posisyon, mga kapatid. Kaya lahat ng mga bagay ng saklaw ni Adan ay lahat ito ay nawala sa posisyon o na-disorder ito. Sabihin, nawala ito sa salita ng Diyos, mga kapatid, no? Kaya ayun ang nangyari, mga kapatid, na namatay. Sabihin, na-disorder ito. Nawala doon sa tamang posisyon ng sinalita ng ating Panginoong Diyos. Okay, hallelujah. Sabi niya, sa message pa rin na spoken word is the original seed, to stay with the word. So manatili lang tayo sa salita ng Panginoon. Kaya nga, from the Genesis, from the beginning, at hanggang sa Revelation, ay isa lang ang sinisigaw ng Diyos, mga kapatid, no? Stay in the word. No? Stay in the word. No? Manatili tayo sa salita ng Diyos. Kasi what is the word? The word is the spoken word, the original spoken word. Dahil alam natin, ang salita ay spoken word seed, original seed of God. No, ito ang original na binhi ng Diyos, mga kapatid. No, sabi niya, now remember, every spoken word of God is the original seed. Sabihin, kaya nga sinabi niya, ang bawat mga puno, mamunga ay sa sabi niya, kung santol, santol. At kung ikaw ay kalabaw, ang kapalis mo ay kalabaw. No, kung ikaw ay kabayo, isang hayop na kabayo, ang kapalis mo ay kabayo, mga kapatid. Kalabaw din. Kung ikaw ay isang agila, ang dapat na palis mo ay isang agila. So hindi mo pwedeng baguhin yung pagkakalikha ng Diyos, mga kapatid. So sabi dito, God planted everything in the earth by His word. Sabi niya, as long as you stay with the original seed, it will breed itself right back. Sabi niya, and reproduce himself again. Hybrid egg is die. And egg, the woman, was the first hybrid thing there ever was. Sabi dito, kung mananatili tayo sa original,
sabi niya, no, ay makapag-produce tayo ng ganong klase. Kung halimbawa, ang dalawang manok, ang lalaking manok at ang babaeng manok ay magsama, no, at mapapalitaw ito ng ganon din kauwi niya. Pero kung ang isang manok ay hybrid, no, ay hindi na mapapalabas yung original. No, kasi dahil sila ay nag-hybrid, mga kapatid. So ayaw na ayaw ng Diyos yung hybrid, mga kapatid, na tinatawag natin. Kasi doon namamatay yung tinatawag nating original spoken word of God. No, yung original na salita ng Diyos, no, dahil pinapatay ng paghahalo o tinatawag nating pagdadagdag o pagbabawas, mga kapatid. Nangyari, sabi niya, and Eve, the woman, was the first hybrid thing there ever was. So nangyari dito, alam natin sa kasaysayan doon sa halamanan ng Eden, mga kapatid. At ang sinabi ng Biblia, no, ay si Eva, at sinabi rin ng mensahe dito, si Eva ang kauna-unahan nagpasimula ng hybrid. No? Kaya nga, nung nilikha ng Diyos si Adan, mga kapatid, ay by spoken word, at sabi niya, at nilikha ng Diyos ang katawan ni Adan sa 16th element ng Genesis chapter 2 verse 7, at nang malungkot si Adan, dahil sa lahat ng hayop na kasama niya ay paris-paris, nalungkot si Adan, mga kapatid. No? At nakita ng Diyos ang pangangailangan ni Adan, mga kapatid, at pinatulog ng Diyos si Adan, at pinuha yung tadyang niya dito. Ba't hindi naman pwede naman kumuha ang Diyos ng isang another na babae sa lupa, mga kapatid? Pero sabi nga natin, mga kapatid, no, kaya nga si Eva ay nanggaling by product. Ibig sabihin, sa isang produktong tapos na kinuha ng Diyos si Eva, mga kapatid. Ibig sabihin mo, doon sa katawan ni Adan. Kasi ang batas ng Diyos, kung ano ang puno, yun ang kanyang bunga, mga kapatid. At alam natin, hindi pwedeng gumawa ang Diyos ng panibagong puno, mga kapatid. Kailangan the same tree, the same man, mga kapatid. No? Kaya si Eva ay siya din yan, mga kapatid, na pinaghiwalay ng ating Panginoon. Kaya lang, sabi natin, sila ay magiging mag-asawa at sinabi ng Diyos, kayo'y kalatan nyo ang lupa at kalatan nyo ang buong lupa, mga kapatid. At alam natin, sa istorya, pumasok ang ahas. Yes. Sabi kanina, sa bukid, ang bukid ay ang sanlibutan. Yes. At ang Diyos ay naglagay ng kanyang binhi si Adan sa ibabaw ng lupa. Diba? At binigyan niya ito ng isang asawang si Eva, mga kapatid. Pagdating ng Genesis chapter 3, so nabigay ako dito ng isang illustration. Sabi dito, no, Genesis chapter 2, binigay ng Diyos ang unang utos. Ano ang unang utos? Sa lahat ng punong kahoy, makakakain kayo. Pero sa gitna ng halamanan, no, ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kasi alam natin, ang punong kahoy na ito ay tinatawag natin, tawag ito ay kaalaman, no, knowledge, mga kapatid. So, sabi dito, yun ang unang utos, mga kapatid. So pagdating ng Genesis chapter 2, verse 21, ito ay ang paglabas ng babae, mga kapatid, si Eva, no, doon sa nagmula doon mismo sa katawan ng ating Panginoon Kristo. At sabi dito, mga kapatid, pagpasok, sabi niya sa Genesis chapter 3, ito naman ay pagpasok ng kaaway. At tinukso ng kaaway si Eva, at hindi pwedeng lapitan ng ahas si Adan kasi hindi siya pwedeng madaya, mga kapatid. At ang nilapitan niya rito ay babae, ang babae ang iglesia. Sabihin, meron tayong tinatalangin dalawang panig, mga kapatid. No? Isa ang nangyari sa Garden of Eden at nangyari dito sa church ages. No? Ay sabihin, Genesis is the type, no, ng church ages, mga kapatid. Dahil ang babae, ito din ay may tuturing na bukid na nagkaroon ng dalawang binhi sa sinapupunan at ganon din ang iglesia, babae, ay nagkaroon din ng dalawang klaseng anak, mga kapatid. No? At ganoon din, mga kapatid, sabi dito, itipon natin ang itong nangyari sa Genesis chapter, mga kapatid, dito sa ating tinatapik. Sabi dito sa Genesis chapter 2, 21-23, ito ay paglabas ng babae si Eva, mga kapatid, na nagmula doon sa tadyang ni Adan. No? At pagdating ng Genesis chapter 3 at verse 1-2, ay pumasok ang kaaway at tinukso ang babae, mga kapatid. At pagkatapos, sabi dito sa Genesis chapter 4, ay nagsilang ng dalawang bata.
At sabi doon, parehas silang sumamba sa iisang Diyos. No? At sabi, nilingap ng Diyos yung kay kay Cain, ay kay Abel, pero hindi nilingap ng Diyos yung kay Cain, kasi alam natin, ang hinihingi ng Diyos ay ang dugo, mga kapatid. No? At nakuha ni Abel ang kapahayagan, kasi si Abel ay rektang anak ni Adan, mga kapatid. No? At alam niya yung iniisip ng Diyos, alam niya yung hinihingi ng Diyos, mga kapatid, yung revelation na tinatawag, mga kapatid, at nagtayo sila ng dalawang altar. At sabi dito sa Genesis chapter 4 verse 8 to 10, pinatay ni Cain si Abel, mga kapatid. No, yun ang sinasabi dito, pinatay ni Cain si Abel. So ganyan ang nangyari sa panahon ng Dark Ages. No, pinatay ni Cain si Abel. Sino yun? Yung bawat mga Kristiyano, mga kapatid, sa panahon yun. So ito ay typology, mga kapatid. No, sabi dito at Genesis chapter 4, napatayin, sabi niya, Genesis 4:15, binigyan ng tanda si Cain. What is that? Sabi niya, this is the mark of the beast. No, ito ang tanda ng hayop, mga kapatid. Sabi sa pagkatapos ito, sa Genesis chapter 4:17, nagtayo si Cain ng first city. No, ano yan? Yung tinatawag nating Mystery of Babylon. No? Sa panahon natin ngayon ay Mystery of Babylon, mga kapatid. No? Sabi, yung Cain na sumasamba noon sa Diyos dati, na tinuturing na nanggaling sa isang babae na 2 binhi, mga kapatid. Pero magkaiba ang kanilang buhay. Magkaiba ang bunga nila. Kasi sabi ng Diyos, kung ano ang puno, yun ang bunga. Pero kay Cain, no, makikita natin na kung si Cain ay ibang class, iba ang kanyang pinagmulan, mga kapatid. Kasi ibang buhay yung kanyang ipinapakita, mga kapatid. No, kasi yun ang batas ng Diyos. Kung ano ang puno, si Adan ay anak ng Diyos. No, alam ng Diyos yung kapahayagan ng Diyos, mga kapatid. Pero ba't hindi yun nakuha ni Cain, mga kapatid? So, sabi, may something wrong dito, mga kapatid. So, alam natin na alam ninyo ang mga bagay na ito. At pagkatapos sabi dito, siya nagtayo si Cain, no? Nagtayo ng si Cain ng isang unang city. No? At alam natin ngayon sa panahon natin ito, ito yung Mystery of Babylon, no? Sabi dito, at pagkatapos sa Genesis chapter 5, nung karoon na ng mark of the beast at nag-build na ng city, sa Enoch ang inagaw, tipo ng iglesia, tipo ng bride, mga kapatid. At pagkatapos ay nagkaroon ng paghahalo ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. At alam natin, ang mga anak ng Diyos dito ay mga anak ni Seth, mga kapatid. No? At ang mga anak ng tao ito, na tinutukoy sa Genesis 1 to, verse 1 to 2, na nakita ng mga anak ng Diyos, ang mga anak ng tao ay magaganda. No, ibig sabihin, the same story, mangyayari ito, mga kapatid. Sabihin, magkakaroon din ng paghahalong lahi. Kasi sa tuwing na mayroong paghahalong lahi, ang Diyos ay nagkakaroon siya ng judgment, mga kapatid. No? Sabi dito, bago nangyari yung judgment na yan, bago nangyari yan, yung tinatawag nating tribulation, mga kapatid, ay inagaw mula sa Enoch, mga kapatid. No, una nangyari, no, ay nagkaroon ng mark of the beast, at pagkatapos ay meron tinatawag nating build city, at tapos noon ay inagaw na ng Diyos Enoch, mga kapatid, at inatulan ng Diyos yung mga paghahalong langing anak ng Diyos at mga anak ng tao ni Cain, nung anak mga tao, ito yung mga lahi ni Cain, mga kapatid. No, sabi niya si Noah is the type of a foolish virgin, sabi niya under the great tribulation. So si Noah ay naligtas siya, mga kapatid, no? Pero naramdaman niya yung tinatawag natin yung galit ng Diyos, no, doon sa mga taong pinarusahan ng Diyos, mga kapatid. Pero kahit na same time, naramdaman ni Noah yung tinatawag natin galit ng Diyos, pero sabi niya sila ay ligtas, mga kapatid. Pero meron isang tao na hindi niya naranasan ng tribulation. No, yun ay si Enoch, mga kapatid. Si Enoch ay kung babasahin niyo yung Genesis chapter 5, ito ay mula kay Adan hanggang kay Enoch. So, sabihin, pampito si Enoch, ito ay, kung sa ating panahon, ito ay type ng 7 church ages, mga kapatid, no? Na nilalatag doon isa-isa, yung tinatawag natin 7 church ages, mga kapatid. So, sabihin, no, the same story, mga kapatid, no? Kung titingnan natin sa panahon ni Eva, ay pwede natin sabihin siya isang bukid, no? Pero nagkaroon ng 2 binhi, 2 bata, mga kapatid, na nasa sinapupunan, mga kapatid, na magkaiba ang kanilang ama, mga kapatid, no? So, hallelujah. Kasi magkaiba yung kanilang naging buhay, mga kapatid. Kasi
sabi dito, pinatay ni Cain si Abel. Pero sabi ng John chapter 10, pumunta lamang dito sa ating mundo ang magnanakaw upang pumatay, magwasak at manila, mga kapatid. Sabihin, espiritu yun ng Diablo, mga kapatid, no? Yung na kay Cain, sabihin, at kung si Cain ay anak ng ni Adan, mga kapatid, dapat ipapamalas si Adan yung tinatawag nating buhay ng kanyang amang si Adan, mga kapatid. So, hallelujah! So, ngayon, sabi ng mga kapatid, I believe it is near the harvest time. Sabi ng message na spoken word is the original seed, pinangaral 1962. Sabi niya, ngayon, naniniwala ko na tayo ngayon ay, ang panahon natin ngayon ay nasa harvest time. No? Don't you believe it? You all agree with that. We are near the harvest time. Now, the seed has been planted. That's what the matter with us. The seed has been planted. Ang binhi daw ay tanim. Oh God, I wish you could see what pass it before me meet them. Sabi niya, the seeds has been planted. Remember there, sa planting time, their harvest time. So meron panahon ng pagtatanim, may panahon ng harvest. Sabi nga, yung Genesis, panahon yun ng pagtatanim. At alam natin ng Revelation is the time of the harvest time. No? Sabi niya, do you know they said so? Sabi ng mga kapatid. So alam nyo ba na tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon ng harvest time? Okay, so sabi niya sa Exodus chapter 34, sabi niya, verse 21, 6 na araw na gagawa ka, ngunit sa ikapitong araw ay magpapahinga ka. Sa panahon ng pagbubukid at sa pagani ay magpapahinga ka. So dito mga kapatid, no, sa batas ng Diyos ay merong 6 na araw na ang tao ay magtatrabaho. Pero sabi niya sa pang-7, magpapahinga ang tao. Sabi niya sa panahon ng pagbubukid, sa panahon ng pag-aani, sabi niya hindi siya magtatrabaho sa bukid, no? Sabi niya sa panahon daw ng pag-aani, pagbubukid, sa panahon ng magpapahinga ka, sabi mga kapatid. So, sabi dito sa message na a second-hand rope, mga kapatid. Genesis was a planting of the seed. So, alam natin yung binhi, alam natin ang Diyos ang nagtanim ng kanyang binhi, ng bawat binhi. Mayroong mga literal na binhi, no? Binhi ng mga iba't ibang klaseng halaman, binhi ng iba't ibang klaseng mga hayop, no? At ang mga tao ay ginawa ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. No, alam natin ang bukid ay ang sanlibutan at ang Diyos ay nagtanim, naglagay ng mabuting binhi dito sa ibabaw ng lupa. Pero sabi dito, pumasok ang kaaway at dumating ang kaaway, sinira niya yung plano ng Diyos, mga kapatid. No, nagtanim din siya ng panirang damo, mga kapatid. And sabi niya, Genesis was a planting of the seed. Sabi niya, and these 6,000 years that's what been the maturing, no, of the harvest. Sabi kanina doon sa ating binasa, 6 na araw. Sabi ng 1 Peter chapter 3, ang isang araw sa Diyos, 1,000 taon sa tao. Sabihin, kung nagtanim ang Diyos sa Genesis, the beginning, the planting seed. Sabihin, yung Revelation is the harvest time. Sabihin, 6,000 years, has been, nagmamature na ang lahat at ito'y papunta na sa harvest time. Sabihin, from Genesis, nung sinabi ng Diyos ay, nung sinabi niya sa aklat ng Genesis chapter 1, no, verse, sabi niya, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa, period. Sabi ng mensahe, mga kapatid, hindi natin alam kung ilang billion years. Kaya sinasabi ng mga scientists na ang mundo ay hindi lang ito 6,000 years old. Yes. Kasi nung nilikha ng Diyos, Genesis 1:1, ang beginning, sabi niya, God created the heaven and earth, period. Sabi niya, million years siya. Pero pagdating ng verse 2, at ang lupa ay walang anyo, sabi niya, at ang walang laman. Sabihin, nung pasimula, yung creation, yung pagkakaroon ng anyo, yung mundo dati, walang anyo. Pero nagpasimula niyang gawa ng anyo, lagyan ng anyo, itsura ang mundo, yun yung pasimula, yun yung beginning. No? Kaya doon nag-start yung bilang, mga kapatid, hindi yung sinasabing heaven and earth.
created by God. Kasi million years yun mga kapatid. Pero in verse 2, nung nilikha niya, sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, doon bumilang yung mga kapatid. Alam natin may liwanag na, mayroon ng araw ng unang panahon. Kaya lang, binalot ang mundo ng kadiliman mga kapatid. No, ng mga bagyo, mga malamig ang panahon, binalot ng malamig at nagyelo ang buong mundo, kaya tinatawag tayong ice age mga kapatid, no? At nung sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, nahawi yung mga ulap mga kapatid at pumasok yung liwanag dito sa mundo at unti-unting nalusaw ang mga yelo at ang Diyos ay nagpasimula na magsalita na sabi niya magkaroon ng liwanag. Kaya nagkaroon ng liwanag mga kapatid at nalusaw ang mga yelo at yun yung sinasabing beginning at nagtanim ang Diyos. No, meron ng mga binhi dito mga kapatid. Nung salita ang Diyos, magkaroon ng mga puno, mga halaman, no, andyan na ang binhi sa lupa, mga kapatid. At sabi nung salita siya, tsaka lumabas ito mga kapatid. At sabi niya, 6,000 years has been the maturing of the harvest. Sabi niya, and now the seed has become a seed himself. It went back to the blossom, or from the blossom to the fruit. And it's the gathering time now. Ito na ang panahon ng pagtitipon. Sabihin, bago mangyari kasi ang harvest time, meron munang pagtitipon. Kaya sabi kanina, Panginoon, bubulutin pa namin, huwag. Hayaan nyo yung panahon ng pag-harvest. Sabi niya, bago magdumating ang pag-harvest, meron munang pagtitipon. Ibig sabihin, tingnan natin yung panahon natin ngayon, mga kapatid. No, sabihin niya, and it's the gathering time now. Meron munang gathering time now, harvest time, all the great thing that is started. Hallelujah. So alam natin ang lahat ng bagay nagpasimula si Genesis. Alam natin ang Diyos ay nagtanim lang siya ng mabuting binhi, mga kapatid. Pero sabi niya sa Genesis din ay sinimulan din ang kaaway, magtanim din siya ng sarili niyang plano, mga kapatid. At sabihin natin sabay niya lumalago, tumatakbo ang panahon. Pero ang dalawang klaseng binhi nito hanggang ngayon ay nandito niya. Kaya sinasabi ng Book of Matthew, chapter 24, ang dalawang espiritong ito ay narito ngayon sa ating panahon. Ano yun? The Spirit of Christ and the Spirit of the Antichrist. Mga kapatid, what is the Antichrist? No, against the Word, mga kapatid. Kasi the original seed of God is the Word. Si Kristo yung binhi, mga kapatid. Ibig sabihin, as long na tayo ay nananatiling sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid, no? So, hallelujah. So, this is the harvest time. Pero bago mangyari ang harvest time, meron munang paggulang. Sabi niya, 6,000 years has been the maturing of the harvest. So, sabi niya, panahon na ng pag-ani. Sabi niya, the true church that started in Genesis has come down to the fruit time. Sabi niya, the fruit of the Spirit. Sabi niya, ang tunay na iglesia. So, nagpasimula, sino ba ang tunay? Makikita natin yung dalawang klaseng iglesia. Si Abel at si Cain. Sabi, doon pa lang sa dalawang yun, nakita mo si Abel ang tunay na iglesia. At yung isang iglesia na hindi tunay, na sumamba din sa Diyos. At nagkaroon siya ng pagkaselos, mga kapatid, nangyari, pinatay niya si Abel. No? So ayaw niya, no, mga kapatid, kasi ang isang iglesia ito, wala siyang revelation pagdating sa salita ng Diyos. No? Kaya galit siya doon sa tunay na may kapahayagan, mga kapatid. So sabihin, thy story is repeating himself, mga kapatid, no? Sa nangyayari sa mga bagay nito. Sabi niya, the true church that started in Genesis has come down to the fruit time, the fruit of the Spirit, and the Antichrist that started in Genesis it come down to its fruit. Sabi niya, nagpasimula ang tunay na iglesia sa Genesis, sa katawan niya ni Abel. Sabi niya, and the Antichrist started in Genesis it come down to the... Sabi niya, nagsimula rin sa Genesis, sa katawan ni Cain. And sabi niya, and we're just in the closing time of this world, interdispensation. Nandito na tayo sa pagsasara ng panahon, ng oras ng sanlibutan, mga kapatid. Sabi niya, the all mortal being. It's the greatest time that anyone or that any age ever lived is this time. It's a shaking time. Ito ang panahon ng pagliliglig. It's a troublesome time for sinners. Sabi niya, ito yung isang bagay na panahon, ito yung panahon ng harvest time. Sabi niya, sa mga makasalanan, ito ang panahon ng kanilang, tinatawag nito, trouble, yung talagang natatakot na sila, mga kapatid. Kasi alam nila yung kahinat na nila, alam nila yung kanilang patutunguhan pagdating nitong harvest time. Sabi niya, but it's a marvelous time for the Christian because we know that we are packing up.
or gathering the last little effort together to go home and meet the Lord. Sabi niya, ay, pero ito naman yung panahon ng isang mabiyayang panahon para sa mga tunay na Kristiyano. Because we know that we are the packing up or at gathering the last little effort together to go home and meet the Lord. Kasi alam natin, dahil sa panahon nito, sa panahon ng harvest time, alam natin mga kapatid, ay mayroong pagkagather ng Diyos sa mga bride, papunta para tayo iuwi na ng ating Panginoon. So sabi niya, this is a marvelous time sa totoong Kristiyano. Pero ito ay troublesome time for the sinners, mga kapatid. Kasi alam nila na ito na yung panahon ng kakilakilabot. Ito na yung panahon na talaga nakakatakot, mga kapatid, para sa kanila. Kasi kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Yes. So lahat ng bagay, nandito na tayo sa pag-aani, mga kapatid. So kung ano tinanim ng tao, kapag ang tao ay nagtanim ng mabuting bagay sa kanyang buhay, aani siya ng mabuting bagay. Kapag ang tao ay nagtanim ng masamang bagay, mag-aani siya ng masamang bagay. Kung ang tao ay nagtayo ng isang denominasyon, mag-aani siya ng isang denominasyon. Kung ang tao ay nagtanim ng isang, sabi niya, nagtayo ng isang kaharian, aani siya ng isang kaharian. Ano ba mga bagay na ginawa mo sa ibabaw ng lupa, na mabuti man o masama, na tinanim mo, yan ay aanihin mo pagdating ng harvest time, mga kapatid. And sabi niya, now people today, as you look around and see the great trouble and distress facing the nation where. So sabi niya, mga tao ngayon, alam natin nagkakaroon ng trouble, distress facing the nation, mga kapatid. No, yung ating panahon, pagdating itong judgment, harvest time, mga kapatid. So sabi niya, sa message na assume of the ages, sabi niya, and so we come to the last age. So, dito na tayo sa panahon ng last age, the Laodicean age. That is our age. We know it is the last age for the Jew are back in the Palestine. Sabi niya, ito na yung huling panahon ng Gentile church. Sabi niya, this is our age. We know it is the last age for the Jew are back in the Palestine. Ito na yung huli para yung biyaya ng Diyos ay bumalik na muli sa mga Hudyo. No matter how they got there, they are there, and this is the harvest time. But before there can be a harvest time, there, sabi niya, has to be a ripening. O, sabi niya, or a maturing of both the vine. Sabi niya, mga kapatid, meron munang paggulang. So, bago magkaroon ng harvest time, hindi pwedeng anihin ang isang bagay na hindi pa magulang, na hindi pa hinog. So, ibig sabihin, nasa panahon tayo ng paghihinog ng mga binhi. At pagkatapos na hinog na ang lahat ng bagay, ang sikat ng araw, bumuhos ang sikat ng araw, pinapasikat ng Diyos ang sikat ng araw sa masama at sa mabuting binhi. Pero sinabi dito, hindi binabago ng sikat ng araw kung anong klaseng binhi ang bawat isa. Kundi ang sikat ng araw ay pinapahinog niya ang magkaibang binhi. So mas pinapahinog lang niya kung anong klaseng binhi meron siya. So sabi niya, bago mangyari ang harvest time, but before there can be a harvest there, has to be a ripening. Meron munang isang paghinog, mga kapatid, o isang paggulang sa pagitan ng dalawa, ng panilang damo at ng mabuting binhi. Kasi sabi kanina, huwag muna ninyong pulutin. Kasi baka pagbulot ninyo, hindi ninyo alam, mabuting binhi. Kasi bakit? Wala pang bunga. O sabi niya, sa panahon ng hayaan natin silang parehas lumago. Sabi niya, sa panahon ng harvest time. Kasi bakit panahon ng harvest time? Sabi ng Bible sa Matthew, kung ano ang puno, yun ang bunga. Sabi niya, madali mo nang matrace pag may bunga kung sino ang panirang damo at sino ang sino mabuting binhi. Kasi bakit? Nakikita mo yan sa pamamagitan ng kanyang bunga, mga kapatid. So sabi niya, meron munang pag namunga ito, hindi ibig sabihin na lumabas na yung ipa, hindi pa kailangan itong anihin sapagkat wala pa itong binhi sa loob. Kaya ang ipa pa lang yan. Kaya ang ating kapatid ay nangaral, no, ang ipa hindi kasama ang tagapagmana. Ano yung panahon ng ipa? Panahon ng Pentecostal yan. Ang panahon ng bulaklak. Panahon ni Martin Luther, nang sabi ng Panginoon, maliban ng binhi, mahulog sa lupa, kailan nahulog sino ang binhi? Salita ng Diyos. Kailan nahulog ang binhi ng salita ng Diyos? Sa panahon ng Nansisiya Council, sa panahon ng Dark Ages, na sabi niya, maliban ang binhi, magulok. Sabi, namatay. At kung hindi mamatay ang binhi,
hindi siya tutubo. Ano nangyari? Nung mamatay ang salita ng Diyos sa panahon ng Dark Ages, sumibol ang binhi sa una si Martin Luther. Yes. Ano yung pangalan ni Martin Luther? Just a live by faith. Yes. Ang tao ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So yun ang unang sibol, mga kapatid. At nagpatuloy ang binhi sa buhay ng salita ng Diyos. Kasi hindi pa binhi si Luther. Si Luther ay carrier lamang ng tunay na binhi ng Diyos. Yes. Mga kapatid, marami hindi pa siya binhi kasi dahon pa lang yun. At nagpatuloy ang buhay at lumabas ng dahon pa. Ito ang time ng mga reformista at namulaklak ang palay o ang binhi, mga kapatid. Yun ay si John Wesley, tipo ng sanctification process. Pero ang time ni John Wesley, hindi pa ito ang binhi. Carrier pa lang ang flower ng isang tunay na binhi, mga kapatid. At kailangan bulaklak pa lang yun. Nung mabulaklak at nag-mature na bulaklak at naging binhi ito, naging ipa. So yun ang time ng Pentecostal. So ang ipa, ang berding ipa ay hindi pa ito tunay na binhi ng Diyos. Kaya hindi pa pwedeng itong harvestin, mga kapatid. Kailangan munang mayroong paghihinog na panahon. At dumating ang panahon, this is the bright age. Ito ang panahon ng bright age, mga kapatid. What is the bright age? Kung ano yung tinanim sa lupa, bumalik na sa original. Ibig sabihin, ang sikat ng araw ang siyang nagpapahinog sa dalawang klaseng binhi, mga kapatid. At kapag nag-matured na, parehas ito, lahat sa panahon ito, sabi niya, this is the time of the harvest time, mga kapatid. Panahon na para i-harvest ang binhing ito, mga kapatid. So sabi niya, okay, the Lutheran age was the springtime. The Wesleyan age was the summertime. Sabi niya, of the growth. The Laodicean age is the harvest time of the gathering, the tears, of the binding and burning. Sabi niya, ito yung tinutukoy ng Panginoon. Doon sa Book of Matthew. Sa Book of Matthew chapter 13, nasa panahon ng pag-aani, mula munang gathering ng tears, and binding burden. Sabi niya, yung tinatawag natin yung mga panirang damo, i-harvest ito para sunugin ito sa apoy. And gathering the weight for the Lord. At tapos yung mabuting binhi ay sa kaba ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay, so sabi niya, Laodicean is the harvest time of the gathering. Hallelujah. So sabi dito, mga kapatid, So next slide, sabi niya, and yet, it is the harvest time. There then must come upon the sin. Sabi niya, in this age, sabi niya, those who will bring the wheat and tares to maturity. Sabihin, and the tares are already maturing very fast under the corrupt teachers who turn the people from the word. Sabi niya, meron munang panahon ng lubusang paghinog. Pero sabi niya, yung mga panirang damo, the tares are already maturing very fast. Mabilis silang lumalago. Saan? Under corrupt teachers who turn the people from the word. Kaya nangaral ang ating kapatid, may tinatawag siya na yung tinatawag na mga pinahiran sa huling panahon. Yes. Pinahiran din sila ng Panginoon, bumusa ang lang biyaya, ang gift. Pero sabi niya, para ang trabaho lang nila, mga kapatid, ay ilihis ang mga panirang ang tunay ng salita ng Diyos. Yes. Kaya kung mayroong tinatawag na spoken word is the original seed, may tinatawag naman seed of discrepancy. Ano yun? Binhi ng pagkalihis. Yes. May nangangaral, mga kapatid, ng binhi ng pagkalihis. Sabi niya, at maraming mga tao, ito ang nangiginig dito, yung mga tares. Sabi niya, habang nakikinig sila sa mga false teachers, mga kapatid, sa mga corrupt standard teachers, sabi niya, nagmamature din sila. Mas lalo nilang nahihinog silang lalo, mga kapatid. Na pinapakita nila kung sino talaga sila. Sila isang curse. Sila ay panirang damo. Na hindi nila kayang paniwalaan, hindi nila kayang sampalatayanan ang buong salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Pero sabi dito sa next, sabi niya, but the way. Pero yung mabuting binhi also must mature. Nagmamature na sila. And to her, God is sending the prophet messenger. Yes. What the vindicated ministry that he might be accepted by the elect. They will hear him as the first church, therefore, Paul. Kung paano narinig nila, sinugo siya. Kung paano
Kung mensahe ni Pablo, sabi niya sa kanyang paunang iglesia, and she will mature in the word until becoming a word bride. The mighty works will be found in her that are always attendant upon the pure word and faith. Yung mga mabuting bini naman, nagpadala ang Diyos ng prophet messenger. Yes, ano ito? Sikat ng araw. Para patuloy na palaguin ang tunay na mga binhi. Mabuting binhi, mga kapatid. Saan? Sa pamamagitan ng original seed. What's the original seed? Spoken word. Yes. Word of God. No, full word, mga kapatid. Kaya nga, sabihin, may dalawang klase yan, no? Na si Cain, si Abel. Si Abel ay siya ay full word believers. Si Cain ay hindi siya full word believers, mga kapatid, no? Naniniwala sa salita ng Diyos, pero hindi na kayang paniwalaan ng buong salita ng Diyos. So, may mga ngaral, no? Nagmamature pala mga believer na mga tares, mga kapatid. Dahil meron, nagmamature sila dahil sa mga tagapagturong bulaan, mga kapatid, no? Nagmamature din sila, na lubos silang pinapakilala kung sino sila. Kaya pag binahagi na mo salita ng Diyos na tunay na katotohanan, ang Diyos ay hindi tatlong persona, bagay na mo sila, God is one God. Mag-react sila. Bakit? Nag-mature na sila. Saan? Sa mga false teaching. Sa mga maling katuruan, mga kapatid. Kapag tinuruan mo sila na kailangan babae magsuot ng mahayos sa may katimtiman, sasabihin nila sa iyo, iba yung tuturuan. Panahon pa yan ng lumang panahon. Sabi ng Biblia, Jesus, ang salita ay si Kristo. Jesus Christ the same. Yes, today and forever. Hindi nagbabago. Sabi ni Pablo, hindi niya pinapayagan ang mga babae na maging pastora, mangaral ng salita ng Diyos, sapagkat wala silang kapahintulutan. Hindi sila binigyan ng authority ng Diyos sa mangaral ng salita ng Diyos. Kasi ibinigay ng Diyos ang trabaho at tungkulin ng pangangaral ng salita ng Diyos sa lalaki lamang. Pero tinatayuan nila yan. Bakit, mga kapatid? Hindi nila kaya. Kasi nag-mature sila. Saan? Nag-mature din sila. Saan? Sa teaching din ng ganyan. Dahil sa mga tagapagturo na natuturo ng mali, mga kapatid. Pero sabi nga natin dito, meron daw isang elect bride, mga kapatid, bride of Christ, word bride, na ang bride nito ay nabuo siya, ay tinawag siyang word bride, mga kapatid, dahil siya ay full word, no, the mighty words will be found here that are always attendant upon the pure word and faith. So, purong salita lang siya tumatayo at sa pamagitan ng pananampalataya. No? Sabihin, bago magkaroon ng harvest time, meron munang maturity. Sabihin, dumating ang ating lingkuran, our prophet messenger of the hour, pinahintulutan ng Diyos para ang mga tunay na binhi ng panahon. Sa panahong ito na lumabas sa iba't ibang denominasyon, ay nagkaroon uli ng isang sikat ng araw at yun sa katauhan ng message of the hour, mga kapatid, upang ang tunay na binhi, ang tunay na naniniwala, sumasampalataya sa salita ng Diyos ay lubusang pahinugin noon sa pamagitan ng mensaheng ito. Pero may mga taong hindi tatanggapin ang prophet messengers of the hour. Pero sabi, bakit, mga kapatid? Dahil sabi niya, no, there they must come upon sabi niya dito, sabi niya, the tares are already maturing very fast. Mabilis ang paglago nila. Kaya nga mga paniranda mo, mabilis lumago kaysa sa tutunay. Sabi niya, the tares are already maturing very fast under the corrupt teachers, no, who turn the people from the word. So nilalayo ang tao sa salita ng Diyos. Kaya nga, pag napunta ka sa iba't ibang church, ang daming mga programa, ang daming mga sistema, ang daming mga credo, mga dogma, mga kapatid, ayaw nilang idiretso ang tao sa salita ng Diyos. Kasi bakit? Kaya yung mga tao, na lubos silang nahihinog, lubusan sila nagmamature, mga kapatid, pero sabi niya, turn the people from the word, pero malayo sa salita ng Diyos. Kaya sabi niya, pag may kailangan tayo sa church, gawa tayo ng isang, meron tayong kailangan ng speaker, sabi niya, tayo ay gumawa ng isang activities na magkakaroon tayo ng financial, no, na magkaroon tayo ng pangangailangan sa church, tayo ay mag-crusade, at tapos perang malilikom natin, ibili natin ng ating mga gamit. Pero labas ito sa salita ng Diyos. Walang ganyang programa ang salita ng Diyos, mga kapatid. Pero ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay ang ginagamit ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang iglesia, ay walang iba kundi ang mga believers, mga kapatid. No? Mga believers, mga kapatid, ang ginagamit ng Diyos para
maitayo ang gawain ng ating Panginoon. Hindi tayo pwedeng gumamit ng mga ibang mga sistema para patuloy na maitayo ang gawain ng ating Panginoon sa hindi kalooban ng Diyos, mga kapatid. So ang tawag dyan ay corrupt teachers, no? Under corrupt teachers, mga kapatid. Hindi tayo dinidirekta sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay, sabi niya, okay, so message na modern events are made clear by prophecy. Pinangalan ito 1965. Brother, minister's friend, knocking, sabi niya, please understand me. Please, sabi niya, unawain mo ko. I'm your brother. Do you want to associate yourself and your church member of some church, Methodist, Baptist, or whatever you mean? Do you want to hold on in that denomination because your mother and your grandmother held on that? She come out of something to come into that. That was the light of that day. That light in the times of Noah. Sabi niya, this is another day. Sabi niya, pinapangaral ito ng ating prophet messenger of the hour. Sabi niya, yung pinapangaral ng misahe, this is the hour, another day. Sabihin, panibagong panahon na to. No? Pinapaunawa niya, you say, well, I had thee. Okay, sabi niya, this is not the day, the Pentecost. Hindi ito panahon ng Pentecost kasi the Pentecost is the restoration of the gift. So alam natin, ang panahon ng Pentecostal age ay restoration of the gift. No? Pagsasahuli ng mga kaloob ng Espiritu Santo sa kanyang iglesia. Pero sabi niya, this is not the day of the Pentecost. The Pentecostal age is the past. So tapos na yung Pentecostal panahon ng Pentecostal. Pero hindi ibig sabihin wala nang mga himala, wala nang gift of the Holy Spirit. So tuloy pa rin. Tapos natapos lang yung age. Mga kapatid, no? Sabi niya, Pentecost is gone. This is harvest time. See? And the harvest time, the grain, the waters done being poured out, the grain getting ripe. Sabi niya, no? Mahihinog niya yung tuwa. Sabi niya, come into the grain. My dear brother, hear me, believe me. If you believe me to be a servant of God, let each one in our own way bow our heads in humility and offer the prayer that we know that we should offer. God, take me as I am. Okay. Sabi niya, this is tapos na panahon ng Pentecostal, yung restoration of the gift. Sabi niya, this is the harvest time. Panahon na ito kasi matured na. Nag-mature na ang church. No? Alam natin, nahulog ang binhi sa Syncresia Council at sa panahon ni Luther tumubo at nagpatuloy sa 7 church ages. Ito ang panahon na natin kung paano natanim sa binhi sa lupa. Sa panahon ng Dark Ages ay bumalik na tayo. Sabihin kung ano yung original na binhi kasi the original seed is the Word of God. At kaya nga tayo ay full word believers, mga kapatid. No? Tayo ay full word believers, mga kapatid. Kung ano sinabi ng Diyos, Genesis to Revelation, we believe. No, kasi we are full believers, mga kapatid. Sabi niya, this is the harvest time. Ito ang panahon ng pag-harvest. No, ito, tapos, sabihin, bago naganap ang harvest time, merong maturing time. Sabihin, yung dumating yung prophet messenger, yun pala ang panahon ng maturing. Minamature niya tayo, mga kapatid. Yung ating pananampalataya. Kaya nung umalis na siya, this is the time. Ano, what next? Harvest. Kasi hinog na. No, nahinog na ang bawat pananampalataya, no? Hallelujah. Okay, so sabi dito, okay. So nangyari, sabi niya sa message, no, ilang slide na lang ito, mga kapatid, no? Sabi niya, sa message, the spoken word is the original seed. So alam natin, una, alright, I predict that the two denominational groups, alam natin, Pentecostal ay experience yan, pero ginawang denomination, mga kapatid. We are believe evangelical, pero iba yung sinasabing evangelical denomination. No, we believe evangelical. No, kailangan natin yan, tapos nangangarap ng ebanghelyo. Sabi niya, alright, I predict that two denominational groups, Pentecostal and the evangelical groups, will work together in a denomination, will unite themselves together, and will become a member of all them, of the federation of the church, council of churches, or the council of churches. They already belong to it, all them, and there will come to them opposing or a boycott
Sabi niya, yung mga grupo ng mga Pentecostal group at evangelical group, at sila ay mag-unite at gagawa na bubuo ng isang federalism. Sabi niya, of the Council of Churches, or the Council of Churches, they already belong to it. Sabi niya, and there will come through them forcing, sabi magkakaroon sila ng boycott, sabi ipoforce sila ang bawat mga tao that stop everything. Sabi niya, no? But what belong to the union of churches? Kailangan sila ay maging kaanib ng kanilang hindi Pentecostal, hindi evangelical, kundi tinatawag nating Council of Churches, mga kapatid. Okay. Sabi niya, the world is falling apart, no? Sa paragraph 161, that denominational system is the mark of the beast. Pag sinabi, kaya nga, why we are not denomination? Kasi denomination is the mark of the beast. Sabihin niya, ang isang iglesia naging isang denominational, no? May system yan, isang denominational. Ang tawag ng message diyan ay mark of the beast. Yan ang tanda ng hayop. Sino ba ang hayop? Ito ay ang Roma. Ano ang mark ng Roma? Ito ay ang denomination, ang sakupin, ang lahat ng tao, lahat ng buong mundo. No, yan ang ibig sabihin ng denomination. Kaya kung sinabi mo denomination, kapag ikaw ay isang denominante o isang iglesia na isa lang ang iyong pangalan, ang iyong samahan, at gusto mo lahat ng tao, halimbawa ay church ni ganito, at gusto mo lahat ng iglesia sa buong mundo ay maging church ni ganito, no? At hallelujah, ang tawag diyan ay denomination. So lahat ng denomination churches, yan ang kanilang gusto. Lahat ng Katoliko, gusto nila lahat ng buong tao sa buong mundo maging Katoliko. Lahat ng iglesia ng Baptist sa buong mundo gusto nila gawing Baptist. Lahat ng mga Methodist Church, gusto nila gawin ng tao, lahat ng tao Methodist Church. Lahat ng Pentecostal group, ay gusto nila lahat ng tao maging Pentecostal group. Lahat, anumang any kind of denominational. Yan ang kanilang plano, mga kapatid. Pero sabi dito, yan ay the mark of the beast, mga kapatid. Kaya nga, hindi tayo denominational, hindi tayo denomination churches, mga kapatid. Dahil nga, alam natin ang pagiging isang denominasyon. Kaya nga, ang ating pananampalataya, ang ating iglesia, wala tayong isang pangalan lang. No, iba-iba ang pangalan ng ating iglesia, ang ating mga local church, iba't ibang panig ng mundo, mga kapatid, dahil wala tayong taong mataas, wala tayong pastor na mataas, wala tayong head pastors, mga kapatid, wala tayong tinatawag na mother church. Kasi yung pagka mayroon kang head pastor, mayroong head church, mga kapatid, yan ay denominational system. No? At alam natin sa tunay na gawain ng Panginoon, ang bawat mga anak ng Diyos ay pantay-pantay lang sa kanyang harapan. Kahit ikaw ay pastor, ano man ang iyong posisyon sa loob ng church, pagdating sa harapan ng Diyos, ay pantay-pantay lang po tayo, mga kapatid. Kaya lamang, meron tayong kanyang-kanyang dugang kanin o tungkulin na iniatang ng Diyos sa ating balikat. Yun lang yung pagkakaiba natin. Pero hindi nangangahulugan na tayo ay may mataas sa harapan ng Diyos. No? May malbaba sa harapan ng Diyos. So walang malaki, walang maliit sa harapan ng Diyos. Lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Pero pag naging denominasyon ka, so mayroong malaki, mayroong maliit, mga kapatid. Okay. Spoken word is the original seed, paragraph 65. The Bible said that there will be a boycott. Even to shut away, it will cause people to not buy or sell unless they have received this, the mark of the beast, which is the Romanism. Revelation 18. Hindi ka makakabili pag wala kang tatak ng mark of the beast. What is the mark of the beast? Yun nga, denomination yun. Isang samahan. No? Sabi niya, and the image of the beast. What is the image of the beast? Which is Protestantism. That the image, the beast had power, authority to give the image life, to speak, and did, and that the confederation of the churches, when they confederate themselves together. What is the image? Ang mark of the beast, what is the mark of the beast? Ang mark of the beast ay denominationalism. What is the image of the beast? The image of the beast is the World Council of Churches. No? Yung federation ng church, isang samahan. At sabihin, yung bawat denomination, Baptist, Pentecostal, Katoliko, anumang samahan niya, denomination, bagamat magkakaiba ang kanilang pananampalataya, magkakaiba ang kanilang faith. Pero pagdating sa Confederation of Churches,
sama-sama. Kasi hindi pinag-uusapan sa Confederation of Churches kung ano ang pananampalataya mo, kung anong denomination ka. Separate yun. Pagdating sa Confederation, samahan lang yun ng tinatawag natin ng mga churches. No? Yun. Ang tawag doon, yun ang image of the beast. At without that, pag hindi ka part doon, sabi niya, hindi ka pwedeng bumili. Sabi niya, no? Not buy or sell unless they have received this, the mark of the beast. So maliban hindi ka membro doon sa Confederation na yon, mga kapatid, no? So, mag-aaral ka ng Bible School. Hindi ka pwede mag-aaral ng Bible School. Saan ka mag-aaral? Membro ba yung church na ngayon? Yung church mo ganito, ay hindi membro yung church mo namin dito. Hindi ka pwedeng bumili. Hindi ka pwedeng kumain. So, yun ang tawag. So, sabi dyan, okay. Okay, so yung kanina, sabi sa Matthew chapter 13, no? Panginoon, bubunutin po ba namin yung paniranda mo? Sabi ng Panginoon, huwag muna ninyong bunutin. Hayaan yung sila ko. Sabi, mayroon tinatawag ng maturing time. Hayaan yung mag-mature. Kasi bakit hinintay yung mature? Kasi maglalabas ang bunga. Pag lumabas ang bunga, yun yung panahon ng harvest time. Pero sabi niya, bago yan, yung mga paniranda mo muna niyan titipunin. Pagbibigkisin. Ano yun? Ano yung pagbibigkisin? World Council of Churches. Pag nakikita niyo na mga bagay na nangyayari ngayon, nandito na sa ating panahon. Sabihin, nagaganap na ito. Kaya sabi ng Panginoon, nangyayari na ito sa inyong harapan. The scripture is fulfilled right now sa inyong harapan. Sabihin, malapit. Talaga nandito na tayo. Sa konting-konti na lang, this is the harvest time, mga kapatid, no? Yung panahon na ito, nandito na tayo sa pag-aani. Kasi lahat ng bini, nahinog na. So ngayon, alam mo na, nung dumating ang tunay na salita ng Diyos, yung tunay na mensahe ng Diyos, ang tunay na sumasampalataya sa Panginoong Diyos, ang tunay na believer sa Panginoong Diyos, mas lalo silang pumapit. Yes. Tapos ngayon nakilala mo kung sino ang tinatawag nating Prince of the Bride. Yung mga taong niligtas ng Diyos sa judgment, the time of judgment, pero hindi sila nakakilala sa Panginoon, hindi sila nagbabasa ng Biblia, no? Pero naligtas sila dahil tinulungan nila yung mga anak ng Diyos, yung mga bride of Christ, mga kapatid. Ano yun? Sabihin, nag-mature din sila ngayon. May mga tao naman tinatawag na righteous people. Ano yun? Yung tinatawag nating mapagkawang gawa, yung mga tumutulong ngayon, no? May mga taong mabubuting tao sa medical, sa doktor, mga nurse, na tumutulong sa mga may sakit ngayon. Kahit hindi sila believer. Pero yan yung tinatawag natin, no? Nagmamature na sila ngayon at pinapakita na nila kung anong klaseng buhay na meron, bunga na meron sila. Yes. No? Ano yun? Yung buhay ng pagiging isang righteous man. Yes. Meron mga tao namang masama. Ano yun? Nahihinog sila lalo ngayon. Pinapakita nila kung sino sila. Sa kabila na nangyayari sa paligid, na ganito ang nangyayari. May nangyayari, no? Iba't ibang nangyayari sa paligid. Mga kapatid, no? Ang nangyayari, kahit nasa kabila na kahirapan na, ay nagagawa pa nilang gumawa ng masama. Kung sabihin, pinapakita na nila kung ano sila. Yes. No? Kasi hinog na yung panahon, mga kapatid. Kasi bakit nangyayari mga bagay na ito? Saan nilalantad na? No? Maraming klaseng bini ang ating Panginoon. Meron tinatawag na may mga punong kahoy ng saging, punong kahoy ng mangga, punong kahoy ng santo, iba-ibang klaseng bini yan. Ganon din sa spiritual. May binhi ang Diyos ang Bride of Christ. May binhi din ang tinatawag natin Police Virgin. At may binhi din ang tinatawag natin Prince of the Bride. May binhi din ng Jews. May tinatawag na 144,000. No, iba't ibang klase mga kapatid na mga taong masama talaga, hindi tumulong at nandito na yan mga kapatid, no, sa ating panahon. So sabi niya, mangyayari muna, sabihin, yung tinatawag sa book of Matthew chapter 13, mangyayari, bibigisin muna yung mga paniranda mo. Ano yan? Yung tinatawag natin dito, the Confederation of Churches. Tapos, pagkatapos nun, no, yung mga binhi naman, mga mabuting binhi ay titipunin ng Diyos ng mga rapture. Pagkatapos niyan, i-rapture na yung church at nagkaroon ng mark of the beast na tinatawag ng image of the beast, no?
Sabi ito, ang tanong, sa question and answer, malapit na tayo. The church age ending and has blacked out. The bride is called. We have already entered into the tribulation period. Yung tanong sa kanya, no? Sabi niya, no. I wish that I could just have more time on that. See, the bride. Sino yung bride? Yun yung nahinog ngayon sa panahon natin, ang bride. Kasi bakit siya tinawag ng bride? Kasi kung si Kristo ay salita ng Diyos, ang bride ay kailangan maging word din, mga kapatid. Kaya sabi niya, the bride, when she taken from the church, umalis siya sa church, no, sa denominational system, lumabas siya doon, then the church age will cease. Laodicea goes into chaos. Chaos ay papunta sa pagkasira. No? The bride goes to glory. Sabihin, galing tayo sa church ng Laodicea, ang magulo, lumasahin doon, niluwalhati tayo ng Panginoon, sabi niya, yung Laodicea condition, sabi niya siya ay pupunta sa tribulation period set upon the sleeping virgin for 3.5 years once Israel is getting its prophecy. Then, tribulation set it upon Israel. Iba yung Great Tribulation is for the sleeping virgin. Yung tinatawag naman tribulation is upon Israel. Dalawa yan. Then comes the battle Armageddon which destroyed all things. Sabi niya mga kapatid. So, hallelujah. So, yun yung pagkakasunod-sunod mga kapatid. Okay. Sabi ko sa Galatians, last quote na to, sabi niya, huwag kayong padaya. Sabi niya, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi pabibiro, sapagkat ang lahat na inasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang mga nag-aasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Natapwat, ang nag-aasik ng Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-gani tayo kung hindi tayo mga gihimado o mapapagod. Kaya na, samantalang tayo mga may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Sabi nito ni Pablo, huwag tayong padaya, ang Diyos ay hindi nagbibiro. Sabi niya, meron siyang panahon ng pagtanim at may hinayaan niya, kahit nagtanim ka ng masama, hinayaan ng Diyos yan. Pero sabi niya, hindi nagbibiro ang Diyos. Kung ang Diyos may panahon ng pagtatanim at may panahon ng paglago, sabi niya, meron din siyang panahon ng pag-aani ng lahat ng bagay. Kaya sabihin, kung anong tinanim ng tao, mga kapatid, ano man yan, no, aanihin niya. Ano bang klaseng company, nagtayo ng isang kumpanya, kung ito man ay naging mabuting kumpanya, mag-aani siya ng mabuting company. Kung nagtayo ng isang tao ng isang company masama, mag-aani siya ng kasamaan. Kung ang tao o anong tinanim niya sa buhay niya, yun ang kanyang aanihin. At kung nagtayo ka ng isang Federation Church, anong aanihin mo? No, aanihin mo yan pagdating ng panahon. So, sabihin, kung nagtanim ka, sinimulan mo sa pagtatanim, no, nagsimula ka sa pag-aaral sa salita ng Diyos na hindi mo tinatanggap ang lahat ng kabuuang salita ng Diyos ay pinipili mo lang ang gusto mong kunin, sabi niya, mag-aani ka rin ng ganyang bagay. Sabihin, kaya sabi niya, this is the time of the harvest time. Pero sabi nga natin, bago nangyari yan, meron munang nagaganap ng maturity sa mga tunay na binhi. At ganoon din sa mga paniranda mo, nagmamature na rin sila ngayon, mga kapatid. So, hallelujah. So, yan ang mga salita ng ating Panginoon na ating napahinggan ngayong umaga at pagpalain tayo ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. At tayo po ay manalangin para sa isang pagtatapos ang gawain ito. Panginoong Diyos, marami pong salamat muli sa iyong mga salita na aming napakinggan, Panginoon. Salamat po at talangin namin patuloy mong pagpalain ng mga salita aming napakinggan at patuloy na ikaw ang magbigay ng mga kapahingan, Lord, kung ano man, Lord, ang kakulungan ang iyong lingkod, Panginoon, sa umagang ito. At lalo higit sa mga nakakinig, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. At ganoon din, Lord, sa aming mga kaibigan at mga kamag-anak na aabot ng mensahe nito ngayong umaga. Lord, hindi namin nais sasaktan ng kanilang pagkakalooban, kundi, Lord, kami sasabi lamang ng katotohanan sa iyong mga salita, na ito'y nakasulat sa iyong mga salita, Panginoon Diyos. Kaya po, Ama, dalangin namin na pag may panahon pa, nakabagan mo po sila, Lord, na patuloy nilang maunawaan ang iyong mensahe, ang iyong salita sa huling kapanahon na we are living in the end
time, Lord. This is the harvest time, Lord. Kaya Panginoon, na nangyayari ngayon ang maturity sa bawat lahat ng binhi, Panginoon, nandito sa bawat ng lupa. Ito man ay bride of Christ, Panginoon. Foolish virgin, Lord. Ano mang klaseng mga tao na kanilang inaamiban, ano mang klaseng ng kanilang ginagawa sa bawat ng lupa. Lahat ito ay kailangan mahinog, Panginoong Diyos, sa panahon ito. Dahil darating ang panahon ng pag-aami, Panginoong Diyos. Kaya nga po, Ama, nakikita namin ang panahon ito na this is the reality now, Panginoon. Nangyayari ito ngayon sa aming panahon. Kaya Panginoong Diyos, patuloy mo kami kakapatid, na patuloy kami, Panginoon, pagpalain mong bawat isa, Panginoong Diyos. Bawat mga kapatid namin na karinig yung mga salita, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Na, Lord, wala akong kapangyarihan, Lord, na patuloy itong maunawaan nila. Kundi, Lord, ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula lamang sa iyo, sa Espiritu Santo. Kaya, Ama, dalangin namin sa iyo, ikaw lamang magpalago sa mga salitang na narinig nila, Panginoon, sa mga awas na ito. Kaya, Panginoon, salamat po. At sa iyo po nang mauwi ang lahat ng kapurihan. Salamat po. Sumalang ito sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen.